Sa mga panahong ito, di ba, kailan siya na-appoint? Ang tanong dito, saan ang office nito? May office ba ito talaga o lumikha ng office para sa kanya? Kasi po kung ito po ay pang calling card lamang, calling card lang, at wala naman talagang opisina, wala naman talagang staff, okay lang yun. Di ba? Ikaw ay advisor, calling card lang yan. Para lang masabi na meron ka pa rin posisyon sa gobyerno. Pero kung ito po ay talagang opisina, hindi pagtitipid yun, ha? Hindi ba? Kung ito po ay kung lilikha ka ng office, kukuha ka ng secretary, staff, etc., etc., ay hindi pagtitipid yun. Hindi ba? Gaano ka-importante itong posisyon na ito? At ano ho ba talaga ang purpose nito? Ito ba ay purpose para lang ho hindi ma-offend yung Garcia clan in Cebu? Philippines. Ito nga po ay bahagi nito hong broad, Palawakan. maramihan Oo. po na mga organisasyon, hindi po lamang ito mga kapatid, mga nasa mismong nagmamaneho o Yes. namamasada, kundi pati ho mga manggagawa ay kasama daw po dito sa binabanggit po na strike na ito. Basically nga, may mga demand sila, nasabi ko nga kanina, baka ho yung iba dito ay wala namang kontrol ng gobyerno in all fairness. Imposible. Okay. Okay. Ngayon, mga kapatid, baka lang po hindi nyo alam, no, sa mga late tuners po natin, kanina nga napag-usapan namin na may mga development ngayon sa gitnang silangan. At ito nga pong si Batman, aka Donald Trump, nagbigay po ng bagong pahayag. At sinasabi nga daw niya na, ang magandang balita, mundo, people of the world, na yung Iran ay nakikipag-usap sa amin. At yung aking ultimatum ay binabawi na daw po niya. Ano ba basically sinasabi ng ninong mo? Nako, yung aking ninong, ninong sa kumpil. Nagbigay nga po siya ng pahayag, mga kapatid, para sa mga kagigising lamang sa Truth Social. Ang context ng mismong mensahe niya is nagkaroon daw ng pag-uusap ang Amerika, maging ang Iran, tungkol pa rin po dito sa nangyayaring sigalot dyan nga daw po sa Middle East. Pero tumanggi agad ang Iranian government. Ang sinasabi nga nila, fake news ka, Donald Trump. Dahil wala namang naganap na anumang pag-uusap or negotiation sa pagitan po yan ng Iran at ng United States simula pa nang magsimula ang gera noong Feb 28. So ito daw ay fake news according to Iran. Sa ngayon, inaantay po natin ang panibagong pahayag na ibibigay ni Donald Trump kung meron Opo. man. Pero tangkilikin po natin to sa punto po ng kumbaga yung sabihin na po natin, no, yung magandang balita, no, na maaring idulot nito sa mundo. Itong gantong pahayag po ni Donald Trump. Kasi nga una, nung ito po ay kanya sinabi, agad nang bumaba ng below $100 ang produkto, ang presyo ng crude oil. And then sa ilang pong mga bahagi po ng mundo, nakabawi, nakarecover ang stock market. But basically po, ang sinasabi nga dito, kung totoo itong sinasabi ni Trump, no, na hindi na nila bobombahin ang major po na mga planta ng kuryente, power, energy dito sa Iran. Yan ang kagandahan dyan. Kasi nga ito po ay nagpapahupa doon sa tensyon sa banta naman ng Iran na pag ginawa nyo sa amin yan, lahat din ng inyong mga kaalyado dito sa Gulf, bobombahin din namin ang kanilang mga planta ng enerhiya. Pati po yung mga planta nila ng krudo. Ito ho ang kagandahan dito, di ho ba? Kumbaga, nagkaroon po kahit papaano ng relief sa atin na baka nga naman po totohanan na ito kasi nga itong si Donald Trump ngayon ay naoobliga na humingi ng pondo sa US Congress. At ang sinasabi po, malaki-laking halaga ito ang kakailanganin nila para po sa kanyang extended war. Kasi nga nung unang akala ho nila, ito'y mabilisan lang. Pero ngayon, meron na pong uncertainty kung kailan matatapos ito. Humihingi nga po ng malaki-laking halaga daw po itong Pentagon sa Kongreso po ng Estados Unidos na aabot daw sa $200 billion na supplemental funding para sa gerang ito. So far po, yan ang magandang balita. At mamaya nga po, depende yan siguro sa gising ni Donald Trump kung ito pa rin ang kanyang statement. Pero ngayon pa lang po, nagbigay na po ito ng kahit papaano po ay relief sa maraming bansa. Particularly po yung mga bansa dyan sa gitnang silangan na nadadamay po sa problemang ito. Although, sabi nga po ni Ted kanina, itong problemang ito na sinimulan po ng Amerika at ng Israel, ang latay nito sa atin hindi lang ngayong taon.
taon ang bibilangin para makarecover itong mga planta po ng energy, ng petrolyo at LNG dyan sa Qatar para manumbalik sa normal ang kanila pong produksyon ng petrolyo. Kasi ang binabanggit po dito, 40 energy assets across 9 countries are severely damaged at yung pong global oil supply has fallen 11 million barrels per day. Ito raw po ang sinasabi nga sa ngayon na worst energy crisis in modern history created and started by the person named Donald Trump. Kaya ho yung pressure daw po ng iba't ibang mga continents kay Trump, ganun na ho kalakas ngayon, kaya nagbabago na po ng tono itong ninong mo. Yan ang pinakahuli pong balita ngayon, international sa mga pangyayaring ito. Okay? Ninong ko Oo. bakit ba siya gusto niya mag-golf-golf lang habang tayong lahat nahihirapan? Nasaan na naman kaya siya ngayon? Yung naman kumpare ng tatay mo na si Benjamin, Oo, si Benjamin Netanyahu ng Israel. patuloy lang ho sa kanya namang ginagawa dito Sa Lebanon. Sa Lebanon. Silang dalawa ito si Batman at si Robin. Sige. But again mga kapatid, po atin lang pong tangkilikin itong sinasabi ni Donald Trump na ito ng positive relief po naman para po sa buong mundo. Para nung pandemic, girl, andyan na ba si Yusek? Nung pandemic, naalala po ninyo, nung pandemic, doon sa mga bumili ng mga sasakyan halimbawa, dalawa yung susi mo na remote. Alright? Pagbili mo, ang ibinibigay sa iyo, halimbawa ng Toyota, isa lang. Kasi po, for lack ng chip. Tapos yung manufacturing po nila ng mga sasakyan, kahit na Japanese made yan, Korean made yan, yung iba po natitigil na manufacturing kasi yung chip doon sa makina, wala pa. Because that time, mga kapatid, yung pong mga materyales at saka yung factory, hindi po makagawa, hindi ma-transport because of the pandemic. Yun eh. Kaya po nagkaroon ng shortage, remember, sa mga computer chips nung pandemic. Pero nung pong nagkaroon na ng bakuna, naka-move on ang mundo ho dito, nagpatuloy na po ito, naka-recover na po sila. Kaya ngayon, kung bibili ka ng auto, dalawa na yung susi mo. Dati-rati po isa lang ibibigay sa iyo eh. Kasi nga, kulang ng supply because of that chip na importante. Importante, mabenta ng auto, isa lang susi mo, okay lang yan, paparating yung next na susi mo. Kasi nga, yun ang sinasabi ng factory sa Japan. Alright? Okay na rin kaysa nauna yung susi bago yung kotse. Pwede na rin yun, baby boy. Oo. Mahirap naman yung nasa iyo yung dalawang susi. Wala Wala pa yung yung kotse. kotse. O mabuti na lang pareho. Susi, may kotse. Pero at least, hulugan. Tama? Tama. Ngayon, iba ito. Iba ito. Kasi nga mga kapatid, ang sinasabi, yung pong mga ingredient, kumbaga mga kinakailangan para po sa mga pag-manufacture nitong mga computer chips na ito. Kailangan ng mga tech companies, pati po Apple, actually, paggawa ng cellphone, iPad, lahat yan, computers. Pati nga daw po fertilizer. Yan, mga pangangailangan po sa ilang pong mga produktong pang-agrikultural. Ang sisti dyan, dahil sa nasira yung pinanggagalingan, gagawin pa. Gulo pa ngayon. So, ilang pa pong taon ang bibilangin para makarecover. Ito po yung sinasabi nga dito sa mga laman ngayon ng balita. Nang dahil po dito mga kapatid, ang mundo naaharap po sa matinding krisis. Hindi ito ngayon lamang taon mararamdaman kung hindi po sa ilang pang susunod po na taon hanggat makarecover itong mga pinanggagalingan ng produktong ito diyan sa gitnang silangan. Kaya nga siguro, baka ho naman awa ng Panginoon, makagagahom ika nga sa mga waray-waray na nahimasmasan na po itong si Donald. Nandito pa lang tayo ngayon sa problema sa presyo, ha? Hindi pa natin pinag-uusapan yung supply natin. Kasi doon sa huli, sinasabi, until April, meron tayo. After April, meron pa ba? Wala naman daw problema. Wala daw krisis, yun ang sabi. Wala ho naman daw problema sa supply. Talaga? Hindi nga. Sana nga po. No? Sana, totoo. Kasi kung may problema din sa supply, I don't think sasabihin nila. Maganda rin nga matanong nga sa po sana ang DOE, itong 500,000 na mga bariles po ng diesel na paparating, kung paano po ang sistema nito. Tama naman ito na mismong gobyerno na po ang makikialam sa sourcing po ng supply. Very good yan. Pero paano po yung mechanics nito? Kung ito ho ba ay binili ng gobyerno
Oo. At wala namang kakayahan ng gobyerno kung saan mo yan i-stock, di ba? Wala ka namang mga tangke na maaari mong pag-imbakan nito na ready kasi nga ngayon lang po ito kinakaharap ng gobyerno. Kung paano ho ba ito? Binili ng gobyerno? Saan yan? Ibibigay sa mga oil companies ba yan for distribution? Pareho lang daw ho yung presyo, etc. etc. Yun ang maganda po makuha natin, yung detalye. Pero ngayon nga po, at ito pinag-uusapan na ang dami ng kaisipan na lumalabas, no? Yung pong oil deregulation law, may mga nagsasabi, wag niyong itutuloy yan kasi baka sa halip na baka maging iba ang epekto niyan kasi diyan dapat di pinakikialaman. Sabi naman ng iba, hindi. Dapat nang i-repeal yan. Kaya namin tinatawagan na si Tito Sen, ano ba ang kanyang ideya kapag po na-repeal itong kanyang gustong mangyari nga, na-repeal ng oil deregulation law. Ano ba ang kanyang alternative? Kasi po yung iba sinasabi nga na huwag mo nang pakialaman yan. Kasi nga yan pribadong sektor dapat. O, dapat yan huwag mong i-regulate. Otherwise, baka hindi ganahan itong mga negosyanteng ito na mamuhunan dyan at mawalan tuloy tayo ng supply. Sabi naman ng iba, hindi. Kasi nga, binigyan mo na yan deregulated, kaya tuloy ngayon, nagmamalabis sila. So ano ba talaga? Hindi ho ba? Tayo ba ay regulated o deregulated? O, eto ang panukala na ho naman ng iba. Gawin nating hybrid. Paano yung hybrid? Papasok lamang yung regulation sa ganitong mga panahon. Opo. At yung hybrid, maaring deregulated ka pero bigyan mo ng pagkakataon ng gobyerno na masilip kung paano mo pinepresyohan yan. Ang sabihin naman ng oil companies, regulated yan. It's a regulation. Sabi naman ng gobyerno, at saka ng mga consumers, hindi namin maintindihan kung paano mo pinepresyohan yan Hindi ba? O ito ngayon, binili mo sa ganitong presyo, dapat presyo mo na mataas. Ano ba ang komputasyon mo dyan? Kaya nga deregulated So may debate doon. Ang importante, pag-usapan na natin kasi baka na naman po, bukas makalawa, magkalimutan tayo dito. Hindi po ba? So again, mga kapatid, ito mga isyong ito, kailangan natin maintindihan ng sa ganon, alam natin po kung nasa saan tayong sitwasyon ngayon. Alright? Sige. So, Madam Chair, lang naman ang katanungan. Tinanggal yung Secretary ng Tourism. Ang pangalan niya ay si former Secretary Cristina Garcia Frasco. Tinanggal siya sa tourism. Alam niyo ho yun? Doon din pala pupunta, di ba? Nung nasa Cebu si Presidente, sabi niya, alam niyo, naghahabol tayo sa tourism, tayo na pag-iiwanan, etc. etc. And kinakailangan nga, sabi nga niya, kinakailangan po na maghabol. Basically, without saying it straight, na nagkulang ang liderato ng DOT. Di ho ba? Kung baga po, kung kailan naman po patapos na yung kanyang term, tsaka maghahabol kung kakayanin pang humabol. Although ngayon po naman, looking forward tayo sa DOT kasi nga new leadership at marami pong programa ang DOT ngayon na patutupad din po nila na nagampanan po naman nagawa nitong si Frasco. In fairness. So ngayon po ang DOT ay magiging abala sa napakaraming programa ho nila lalo pa at summer season na para po sa ating local tourism. Kasi huwag tayong masyadong umasa na ngayon sa foreign tourists because of this problema na kinakaharap ng mundo. Anyway, saying that, so ito pong si Cristina Garcia Frasco na inalis sa DOT, binigyan ng bagong appointment. Ano ang kanyang appointment? Ano ang kanyang opisina? She is appointed as the Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Pakitagalog nga yan. Siya nga po ay Presidential Advisor, mga kapatid, nitong sinasabi na advisor para po sa... Nakita mo. Teka lang. Nakita mo, namimilipit ka na tuloy ngayon. Nagahang yung utak kasi ko ganito ha, okay. Napakasimple po, kalihim ng kagawaran ng turismo. Ang bilis, di ba? Kalihim ng kagawaran ng enerhiya. Oo, kasi... Kalihim ng kagawaran ng hustisya. May agency talaga for that. Kalihim ng tanggulang pambansa. Okay, give me a chance. Siya ay Presidential Advisor para sa mga programa at polisiya na siguro nakatuon. Anong siguro? Kasi hindi ako sure kung anong ahensya siya. Pagbigyan niyo ako, pakinggan niyo lang. Na siguro ay nakatuon sa katatagan. Sustainable, katatagan?
Resilient. Nandun ako sa resilient. Oo. Sa, ano ba Tagalog ng sustainable, guys? Ano Tagalog ng sustainable, Ted Filon? Mapanatili daw. Mapagtibay ang sustainable. Kita nyo, hirap na hirap din kayo. Pero yung resilient kasi katatagan ng komunidad. So nakafocus siya sa katatagan ng bawat komunidad. Okay, sustainable and resilient communities. Oo. Na, ano Sige, ba ito? okay, Haharap okay, sa mga hindi. climate change at sakuna? Dali. Saan siya Sige, haharap? bago natin to, kumbaga, tunghayan ang posisyon na nilikha para dito kay Binibining Frasco. Ano ba appointment nitong si former Secretary Yulo? Sa DNR. Loizaga Yulo ng DNR. Sa DNR siya, di ba? I'm sorry, Yulo Loizaga. Nasa DNR siya noon. Kaya nga, binigyan siya ng isa pang ng panibago na naman pong assignment. May Sabi bago niya, na namang posisyon? "Oh, yes, di mo alam? Oo, for Madam Yulo Loizaga? Yeah, okay. Kasi tanong mo kung medyo hawig sila sa wordings Pero, saan nanggaling itong opisinang ito, posisyon na ito? Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Sustainable and Resilient Communities, saan? Alin? Anong kanya posisyon? Ito naman kay Maria Antonia Yulo Loizaga is Special Envoy for Disaster Risk Reduction and Management na ang sinasabi ay tututok daw Okay. sa Envoy disaster naman prepare. siya. Envoy siya. O, yung isa ay Presidential Advisor. When you say envoy, ano ibig sabihin? Tagapagpayo ng Pangulo ba siya? Hindi. Advisor din ba yun? Advisor yun. O, ano ibig sabihin ng envoy? Di ba ang Lifeboy lang ang alam ko. Di ba ang envoy, hindi yung amboy, American boy. Oh, iba yun. When you say envoy, What is an envoy? Di ba may parang ang dating kinatawan? Oh, para bang di ba messenger. para bang US envoy Representative. to the Philippines? Oh, di ba parang embahador? Tama yung when you say envoy. Ba't yung pag ginagamit yung envoy, nilagay nyo special representative? Nagigigil ako sa inyo. Oh, she's a representative. So, ito Ano, muna. representative siya ng ano? Mahaba tayo dito Oo. Meron lang tayong... Anyway, ang tanong lang po natin dito, itong sustainable and resilient communities, ano ito? Tanong natin, itong appointment na ito ay ginawa sa mga panahong ito, di ba? Kailan siya na-appoint? Ang tanong dito, saan ang office nito? May office ba ito talaga o lumikha ng office para sa kanya? Kasi po kung ito po ay pang calling card lamang, calling card lang, at wala naman talagang opisina, wala naman talagang staff, okay lang yun. Di ba? Ikaw ay advisor, calling card lang yan. Para lang masabi na meron ka pa rin posisyon sa gobyerno. Pero kung ito po ay talagang opisina, hindi pagtitipid yun, ha? Hindi ba? Kung ito po ay kung lilikha ka ng office, kukuha ka ng secretary, staff, etc., ay hindi pagtitipid yun. Hindi ba? Gaano ka-importante itong posisyon na ito? At ano ho ba talaga ang purpose nito? Ito ba ay purpose para lang hindi ma-offend yung Garcia clan in Cebu? Nagtatanong na ho naman tayo. Na hindi lang po ma-offend, ito pong sinasabi na maaring itutulong nila sa paparating pong pambansang halalan sa 2028. Nagtatanong lang po naman po tayo. Kasi kung hindi nakapag-perform, tapos boxing, tanggal. Bakit may ganito pang opisina? Bakit may ganito pa pong mga sustainable and resilient communities? Subalo Chenes, di ho ba? Well, kung ako ang Palace Press Officer, ang isasagot ko, tayo'y nalalagay ngayon talagang sa problema. Kaya kailangan nating maging resilient sa bawat komunidad. Kinakailangan yan. Yung Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Kung gagastos man tayo dyan, mga kapatid, talaga namang worth it yung igagastos natin. Kasi kinakailangan maging resilient ng bawat komunidad. Kailangan maging matatag sa bawat pagsubok. Kagaya na lang ngayon, hindi ba't may pagsubok tayong pinagdadaanan? Sa langis, pero hindi pa yung krisis. Palagay ko, baka sabihin naman dito ng mga kung may question at nagtatanong lang naman, baka ang ibig sabihin nito is to sustain the support of the Garcia clan. Hoy! And this is an example on how resilient their family is. Hoy! Alam mo ba kung bakit